Hello, kumusta kayo mga bata? Bago tayo magsimula, ihanda ang sumusunod. Self-learning module, notebook, at ballpen. Ang ating paksa ngayon sa science ay ang gamit ng kuryente. Balik-aral muna tayo sa nakalipas na aralin. Alin sa kanila ang pinagmumulan ng tunog? Lagyan ng check ang mga bagay na pinagmumulan ng tunog at X naman ang hindi. Ang kotse kaya? Radyo? O paru-paro? Tama! Ang kotse at radyo ang pinagmumulan ng tunog, samantalang ang paru-paro ay hindi. Alin sa tatlo ang pinagmumulan ng tunog? Cellphone, bulaklak, o kampana? Mahusay! Ang cellphone at kampana ay mga bagay na pinagmumulan ng tunog, at ang bulaklak naman ay hindi. Maraming mga bagay sa ating tahanan na pinapagana ng kuryente. Mahalaga ang mga bagay na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa paggamit ng kuryente, pinagagaan nito ang ating mga gawaing bahay. Ginagawa nitong mas mabilis ang trabaho, lalo na sa mga taong abala sa kanilang gawain. Sa panahon ngayon, mahalaga ang kuryente sapagkat halos lahat ng bagay pinapagana nito. Mga halimbawa ng kagamitang pinapagana ng kuryente: refrigerator, rice cooker, washing machine, TV, oven, plancha, electric fan, blender, at aircon. Napapagana ng kuryente ang isang bagay kapag ito ay isinaksak sa electrical socket. Ang kuryente dito ay nagmumula sa power plant. Ang kuryente ay isang anyo ng enerhiya na nagpapagana sa mga kagamitang may kuryente. Ang baterya ay pinagmumulan din ng kuryente na ginagamit o inilalagay sa mga bagay para ito ay umilaw, tumunog, at gumalaw. Mga kagamitang pinapagana ng baterya: remote control, alarm clock, flashlight. Mga kagamitan naman na pinapagana ng baterya at kuryente: laptop, radio, at cellphone. Mga ligtas na pamamaraan sa paggamit ng kuryente. Una, iwasan ang sabay-sabay na pagsasaksak ng mga kagamitang di kuryente sa iisang extension cord, tulad ng refrigerator, oven, electrical kettle, at electric fan. Ang sobrang pagkarga ng kuryente sa circuit ay kadalasang dahilan ng pagkasunog nito. Iwasan ang sabay-sabay na pagsaksak ng mga appliances na may malalaking konsumo.
katulad ng plancha, rice cooker, electric stove, at iba pa sa iisang outlet lamang. Iwasan din ang paghawak o pagsaksak ng mga kagamitang de kuryente kung basa ang kamay. Huwag hahawakan ang mga gamit de kuryente, mga saksakan o switch kung basa ang kamay. Iwasang gumamit ng extension sa mga basang lugar tulad ng banyo o kusina. Iba yung pag-iingat kung gagamit ng dekuryenteng bagay sa mga lugar na nabanggit. Ikatlo, alisin ang electrical plug kung ito ay hindi ginagamit. At ikaapat, hugutin ang saksak ng telebisyon kung kumikidlat. Tingnan natin kung may natutunan kayo ngayon. Suriin ang mga bagay kung paano ito ginagamit o pinapagana. Isulat ang B kung pinapagana lamang ng baterya, K kung pinapagana lamang ng kuryente, at P kung pareho. Number 1, laruang robot. Number 2, toaster. Number 3, rice cooker. Number 4, electronic bike o e-bike. Number 5, alarm clock. Ang mga sagot ay ang sumusunod. Number 1, B, baterya. Number 2, K, kuryente. Number 3, K, kuryente. Number 4, B, pareho. At number 5, B, baterya. Isa-isip, ang kuryente ay maaaring makapagpagalaw, makapagpailaw, makapagpainit, makapagpatunog, at makapagpagana ng mga bagay. At nakakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gawain. Huwag kalimutan sagutan ang mga gawain sa inyong self-learning module. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga latest videos. And you may also share and comment. That's all for today. Till next time, ingat! Salamat!